Ayun. Ito guys, sa ETA ko to ulitin ko na lang para tapos makita nyo kung paano ako mag-TA ulit. Yan, una, ginamitan ko muna to ito. Kinuha ko muna to. Ito yung pinaka-low. Ito yung pinaka-high. Tapos, ginamitan ko ng Fibonacci. Yan, okay. Ito, nag-touch siya sa 0.786 pero okay lang kasi nag-candle close naman dito. Kumaga, hindi naman siya nag-candle close dyan. Below naman, kaya sa akin, okay siya, okay. Pasok yun. Pasok number 1, 0.618. Tapos dito, merong mitigation block or breaker block na tinatawag. Ito, 1, 2, 3, ganun. Yan. Ito, meron dito. Kaya sabihin natin na ito, ang tawag dito support. Yan, support level. Yan, support level natin yan. Blue box. Okay. Tapos, ito pa guys yung nagpaano sa akin, nagpataas ng confident. Ito. Yung ganitong setup kasi guys, pag may nakita kayong sideways, tandaan nyo to pag may nakita kayong sideways, gaganon ganyan. Tingin kayo guys kung ano yan, kung kunwari may nakita kayong pag ganito. Ito, dito tayo sa taas. Ito, para ano to, para dagdag confluence nyo. Kunwari, may nakita kayong galing sa taas, tapos nag-sideways. Yan. Ang tawag sa pattern na yan is, tingnan natin, chart pattern. Pero hindi to, ano to, dagdag confirmation lang to. Gusto ko lang ituro. Ito. Yan. Ang tawag dyan, continuation pattern yan eh. Continuation pattern. Bearish pennant. Pero hindi to, wait lang. Ibahin natin iba. Hindi ito eh. Wait lang. Pakita ko sa inyo Sumasabay. Hindi ito. May hinahanap ako eh, wait lang. Pero dito sa chart guys, walang fake. Ituturo ko sa inyo guys. Ito kasi guys, ito yung nakikita nyo sa internet. Ito yung pinaka-basic. As in basic to ng trading. Okay. Ito guys, guys, narinig ba boses ko? Guys, naririnig ba boses ko? Pa-type lang kung ano. Ayan, okay. Guys, tandaan nyo to guys Itong sa internet na to, alam to ng mga whales. Alam lahat yan ng whales. Okay, kaya ito kung dito kayo naka-pattern, okay yun. Pero old style na kasi to. Kumbaga gas-gas na to. Alam na yan ng mga whales. Pero tuturuan ko kayo ng solid confirmation gamit to. Kung paano siya tingnan. Wait lang, may tinitingnan lang ako na chart eh. Sana ba yun? Wait lang guys Wait lang. Dito kasi hindi makikita eh. Wait lang tingnan natin to. Dito. Hindi ito, wait lang. May gusto ako ipakita eh. Ito. Tingnan natin. Wala. Sumasabay. Ito. Parang pwede to Okay sana to kaso may hindi siya clear na picture. Wait lang, meron ako dito nakita kasi na ginagamit ko. Ito. Wait lang. Ayun, ito guys, ito. Ayan, ito. Ito guys, tingnan nyo Pag nakakita kayo ng ng bearish rectangle ito yan. Erase ko to. Bearish rectangle. Ito guys Ito guys bearish rectangle. Ito yung tsura niya. Continuation pattern yan to the downside. Galing sa taas,
Tapos biglang na ganito siya. As in, alam mo yung sa actual nito, hindi siya pantay-pantay, pero ganito yung structure niya. May mga ano yan dito, may mga walis-walis. Yan, pero kung titingnan mo maigi, parang pantay siya. Guys, bago to bumagsak, tandaan nyo to ha. Pag may mga nakita kayong imbalance dito, kunwari may nakita kayong imbalance dyan, ang normal kasi naturo sa ano sa market, guys, pang advance na to ha. Ang normal na turo pag basic, tuturuan ka ng mga ibang coach na ito guys, ano to, dito sila magbe-base lang base sa picture. 'Di ba? Ito yung stop loss, 'di ba? Ito yung entry. Alam na ng whales 'yan. Alam na ng whales 'yan. Pag dito ka naglagay ng stop loss, pag magse-sell ka, kunwari ito, 'di ba? Bearish rectangle 'yan. Yan. Sabi nila ano, yan. Tapos dito, pwede ka dito mag-sell pag nag-breakout. Pag nag-breakout daw, magse-sell ka dito. Breakout na yan. Tapos, bigla kang magse-sell. Ito yung stop loss mo. Guys, minsan hindi to gumagana. Kasi hindi yan gumagana. Ha? Hindi yan yung ano, yung parang katulad nito. Hindi yan. Alam na kasi ng whales yan. Ang pag-ano nyo dito, titingnan nyo to guys kung may imbalance dito. Pwede nyo tingnan yung 15 minutes or 1 hour. Kunwari, nasa 1 hour to. Kunwari, may setup ka na 4 hour. May setup tayo. Tapos, bababa ka ng 1 hour. Ito yung nakikita mong pattern. Yan. Silip ka. Guys, silip ka sa 1 hour kung may imbalance dito sa taas. Tapos, silip ka rin sa 15 minutes kung merong imbalance na hindi pa natatouch. Na hindi pa napupuntahan. Kasi, bago bumagsak yan, or example, may event. Ang gagawin ng event, ililipad niya yan. Galing dito, kasi guys, maraming naka-stop loss dyan. Maraming stop loss dito sa area na to. Yan. Guys, maraming stop loss dyan na kasi yung iba naka-entry na. Maraming stop loss dito. Tapos dito kagad yung take profit. Yan, 1:2. Mga ganyan. Ang gagawin ng market, kunwari may event, just in case lang, babalikan niya tong imbalance na to. Guys, babalikan niya yan. Ibig sabihin, ang daming na stop out dyan, ang daming nasunog or ang daming na hit na stop loss. Tapos ang ending, after niyan, 'di ba? Tingnan niyo guys ha. Akala ng iba breakout, 'di ba? Breakout. Na-hit na yung stop loss ng mga seller, tapos akala ng mga long position ng mga buyer, long position na kasi nag-breakout. Yan yung pinaka-basic na tinuturo ng mga coaches. Dito, base dito. Ang mangyayari, magbabay ka kasi breakout eh. Yan, magbabay. Yan, buy tayo dyan. Gagawin mo, na-hit na yung stop loss mo ng sell, magbabay ka dyan. Dito ka ulit mag-i-entry ng stop loss. Ito ulit yung take profit mo. Ang ending, binalikan lang pala yung imbalance, sabay bagsak. Yan. Ang tawag sa concept na yan, supply and demand, at the same time, ICT concept or SMC concept. Okay, para iwas fake out guys, tingnan nyo lang lagi kung may imbalance. Kung wala namang imbalance, okay. Pwede maghanap ka ng valid breakout. Basta may valid breakout lang. Pero pag may nakita kang imbalance, medyo magdadalawang isip ka muna. Okay, tingnan nyo guys oh, ang daming na fake out dito. Hinit niya na yung stop loss sa ano, sa sell, kinuha niya pa yung stop loss sa buy. Kaya possible babagsak talaga to. Yan, the more kasi na malaki yung, the more kasi guys na maraming stop loss dito nakukuha, the more na mas bumabagsak to. Yan, kumbaga tulong yan. Bakit bumagsak yan? Kasi ang daming stop loss dito nakuha. Kaya bumagsak. Tapos, kinuha pa yung stop loss ng nakabay. Okay, parang ganito lagi yung structure na guys, oh. Yan. Yan, di ba? Ganyan na. Pag ganyan, kuha ng stop loss, sabay bagsak. Ang kinuha niya dyan, yung sell at saka buy. Yun. Pero dito, ang turo, ito, yan. Ito yung sample lang. Kaya guys, ito, wag kayo masyado mag-rely. May mga ano yan, may mga behind the scene to. Okay. Kaya yun, dagdag, ano yun, dagdag kaalaman. Yan. Tapos, ito naman, saan ba dito? Okay, 'di ba malupit yung ano na. Ito guys, falling wedge. Ito okay to, falling wedge. Ito ipapakita ko yung confluence ko naman dito. Hindi naman ako sure, wala namang 100%. Pero base kasi sa trading plan ko, palipad talaga siya. Una, sa Euro JPY, ito yung confluence ko. ETTA ko guys ha.
Yan. Ito, kukunin ko muna to, yung last swing. Yan. Ito kasi yan. Pwedeng ganito. Yan. Ganyan yan. Ito, kukunin ko to. Kunin ko to. Kunin ko to, yung pinakataas. Gamitan natin ng Fibonacci. Tingnan natin kung pasok. Okay, number 1, pasok siya. Pasok siya sa confluence natin na continuation pattern kasi 0.618. Okay, pasok siya. Tapos, meron ditong mitigation block dito sa area na to. Ibig sabihin, nagsisilbi yung support. Possible, papasok yung mga buyer dyan. Number 2 na yon, dalawang confluence na pwede na siyang lumipad. Tapos, eto guys, yung sinasabi ko, may natirang imbalance dito. Kaya hindi niya muna nilipad. Parang ililipad niya naman, okay, ililipad niya muna, pero i-hit niya muna yung imbalance dito. Kasi maraming seller dyan eh. Oh, yun, akala nila, ano yan, akala nila, ano to, continuation pattern, pero hindi nila alam. Parang ganito yan, akala nila rising wedge, ganun, pero hindi nila alam, possible na maging falling wedge to. Falling wedge. Ito, oh. Pero bago yan lumipad, nang hit mo na siya nag-liquidity grab mo na siya. Hinit niya muna to guys yung mga ano, yung mga natirang imbalance sa baba. Ayun oh, may imbalance oh. Yan, kaya yun, dagdag confirmation yun na kung saan tapos na yung liquidity. Liquidity grab, tapos na. Okay, tatlo na yun. Ngayon, ang ginawa ko, tinignan ko pa yung RSI. RSI. Dagdag confluence nyo to guys. Ang RSI natin, yung price, ganito guys, mag-spot ng divergence ha. Bullish divergence. Pag may nakita kayong price pababa, pero guys, huwag kayong mag-rely dito kasi pang basic to. Ito dati yung, nung bago ako, ito yung pinag-aaralan ko. Tapos, okay naman siya. Kaso, pag nag-rely ka dito, wala kang ibang other confluence, medyo delikado. Hindi siya masyadong okay. Pero ito guys, ano to, idagdag nyo lang. Yan. Ito guys, pababa yung price. Tingnan nyo ha, pababa yung price. Nakita nyo galing dito. Pag may nakita kayong pababa yung price, yan, pababa yan. Pero yung RSI is pataas. Divergence yung tawag dyan. Okay, ito guys oh. Yan, pabagsak yung price, ayan oh, pabagsak. Pabagsak ha, pabagsak yung pattern. Pero yung RSI natin is pataas. Yan, ang tawag dyan divergence. Okay, paano ba mag-spot sa ano naman sa bearish? Sa bearish divergence. Ito naman yung bearish divergence. Tingnan nyo guys ha. Palipad yung price, pero yung RSI niya is pabagsak. Ano to guys, isa dito sa mga confluence na kung saan pwede na siya mag-reverse. Reversal, ano to guys reversal confluences. Yan, isa to sa mga confluence na kung saan okay din siya. Pero guys, huwag kayong mag-focus dito. Kailangan, i-ano lang to, kumbaga i-adapt nyo lang. Gamitin nyo lang yung strategy natin, yung tinuturo ko sa mentorship, idagdag nyo lang to. Kumbaga ano lang, kumbaga at least para may dagdag confirmation lang. Kasi accurate naman yan kahit papano. Yan, tingnan nyo, pataas yung price, pabagsak, anong nangyayari? Bumagsak. Ito, pabagsak yung price, pataas yung RSI, possible lumipad to. Dagdag lang yan ha. O meron na tayong apat. Okay, meron na tayong apat na confluence. Ito yung panglimang confluence ko. Bakit ko sinabing pwede itong lumipad? Nagkaroon dito ng valid breakout. Pasok sa category natin. At least 2 candles. Ito guys ha, one leg. Ito, one leg, one. Okay, one leg pa lang yan. Yung candles na bullish dyan, 1, 2. Okay, dalawang candle yan. Okay. Yung pagbagsak naman, at least 2 candles. Ito naman ang nangyari, 1, 1, 2, 3, 4. Yan. Okay, pasok yun yan. Kasi pasok. Pero pag 1, 1 lang yan, pangit yan. Yung tipong isang candle lang yung paglipad, isang candle yung pagbagsak, pangit yun. Invalid yun. Kaya ito, at least 2, 2. Tapos, yung breakout naman natin na pattern, yung breakout natin na candle, ito. Yan. At least 1 or 2 candles. Basta solid yung candles. Ito naman, binigyan tayo ng isang candle na solid. Yung volume, nandito yung volume, nakita natin. Pero dito, mahina lang masyado, pero okay lang.
Pasok pa rin sa akin yan. Tapos, ito naman yung BIC natin. BIC. Itong candle na to. Kaya, ngayon, ito pwede nyo itong pasukan ng ano, pwede nyo itong pasukan ng entry 1, tapos pwede nyo pasukan ng entry 2 yung BIC natin. Manage your risk lang lagi guys ha. Ito, pwede nyo itong pasukan yan. Kumbaga, 5 confluence natin, nagsasabi na lilipad siya. Tapos ito pa yung last natin. 'Di ba gusto ko lagi pag nag-trade, makikita ko yung, ito guys, so itong line na to. 'Di ba kung lagi kang umattend ng Zoom ko, ilang beses ko sinasabi, gusto ko sana may makita kong line dito na red eh. Para mas tumaas pa yung ano ko eh, yung confidence ko na lumipad. Yan ang nangyari ito. Yan meron. Kaya dagdag confluence ulit. Kaya para sa akin, bullish to guys, bullish para sa akin. Kung magkamali man ako, okay lang. Pero base kasi sa ano, sa analysis ko, lilipad talaga to. Yan. Okay. Ito sa 4-hour time frame lang, medyo may konting sablay dito sa 4-hour time frame. Dapat sana kahit nahigitan niya lang to. Ito, sana kahit nalagpasan niya lang to. Ayan, 1, 2, 3. Sana nag-breakout niya lang. Pero okay lang sa akin yun. Kasi possible kasi, baka dito sa magkaroon ng breakout. Yan, dyan. Dito. Pero sa 1 hour time frame kasi okay na ako. Kasi okay na sa 1 hour time frame. Kasi ito kasi set up lang naman. Ito kasi yung entry point natin. Dito, okay na ako dito. Yan, okay na ako dyan. Okay na ako sa breakout na to. Ito guys, itong line na to. Pero yung problem, hindi pa natatouch yung BIC natin. Ito yung mitigation block. Yan, mitigation block natin. Hindi pa natatouch. Okay, kaya yun. Lagay natin to BIC. Tapos kagabi guys, ito guys oh. Grabe to sa ano guys, grabe yung anong tawag dito? Grabe sa psychology. Ito guys ito lang medyo na formula ako dito ng konti ito dahil sa candle na to. Sana kahit nagdalawang candle yan, okay, pasok sa akin yan. Pero medyo nag-aalangan ako diyan. Kaya tiningnan ko lang muna. Pero para sa akin bullish na to. Pero hindi ko lang to tinrade guys. Yan. Pero ito guys, so tingnan nyo, W na siya. Una, ito yung setup oh. Yan, meron tayong tinatawag dito na demand zone. Yan, demand zone yan. Tapos, ang pinaka nagpataas ng ano, nagsabi ako mag-buy kasi meron ditong M pattern. O di ba? Ito kasi mataas kasi yung win rate ko talaga dito sa M pattern na yan eh. Basta guys, sa ganyan, yung setup natin, mataas talaga yung win rate ko dyan. Lalo na pag may valid na order block dyan or demand or support. Kaya nangyari, ito guys, dito, nagkaroon dito ng ah, nagkaroon dito ng change of character. Sa akin, valid yung breakout. As in, valid siya. Dito lang ako medyo na FOMO. Pero dito, susubukan talaga yung psychology mo. Susubukan dito yung psychology mo. Kunwari, dito nag-entry ka ng trades dito sa gitna. Or dito sa mitigation block. Yan, di ba? Kunwari, nag-entry ka dyan. Ito yung swing niya. Ito yung swing niya. Yan, itong candle na to, ito yung last swing. Ilagay mo dyan yung stop loss mo, lagpasan mo lang ng konti. Yan. Ayan, okay na to. Kunwari, nag-trade ka dyan. Dito ka nag-place ng entry. Nag-entry ka dito. Tingnan nyo guys ito yung psychology dyan. Pabagsak na pabagsak. O, ayan, bumagsak. Bumagsak, bumagsak. Ayan, kung nakatitig ka dyan sa chart, baka ma-high blood ka nun. Baka kakabahan ka na nun. Kaya yan guys yung tinatawag na psychology. Pag natakot ka dyan, baka nag-close ka. Kunwari, nag-close trade ka dito. Dito banda, nag-close ka kasi feeling mo baka mahit na yung stop loss mo. Baka lumaki pa yung talo mo. Ang ending, lumipad. Lumipad. Nung lumipad, edi mas nahirapan ka. Mas naapektuhan yung psychology mo dyan kasi kaya nga guys yung sinasabi ko lagi, huwag kayong mag-cut.
Pag nilagay mo na yung TP mo, nilagay mo na yung SL mo, hayaan mo na yun. Kasi yung pinakamahirap kasi ng psychology dyan, kung nag-cut ka dito, kasi pili mo babagsak, tapos biglang sasang-ayon pala yung yung chart, sasang-ayon pala sa plano mo, mas matindi yung impact nun. Okay. Yan, possible target guys, ito guys, oh. Possible target yan. Yan. Pero kung okay ka na sa 1:2, pwede rin. At least 1:2. Okay. Guys, alam niyo ba yung iba bakit hindi na umaten? Kasi nasunugan. Yun, kasi ang laki kasi nila talaga tumaya. Pero bahala na sila doon. Adjust na lang guys. Kaya lagi ko sinasabi, risk management. Tatlo yan guys ha, tatlo yan lagi. Ito, wag niyong kakalimutan. Winning strategy. Winning strategy, risk management, psychology. Okay, guys, ito lang. Dapat kompleto to. Kung kunwari, may risk management ka, may psychology ka, pero wala ka namang winning strategy, wala kang plano, useless. Pero ang kagandahan niyan, tinuturo ko sa inyo yung winning strategy ko. Kaya dito pa lang sa winning strategy, meron na kayo kagad. Kasi 'di ba nag-enroll kayo? Automatic check na to, meron na kayo kung sinusundan nyo ako ha. Pero kung may sarili kang diskarte, okay yun. Make sure lang na na-backtest mo yan. Kung may sarili kang diskarte, may sarili kang diskarte dyan na strategy, make sure lang na backtest mo yan. Kasi kung hindi mo na backtest yan, tawag dyan chamba. Chamba lang yan na strategy, kaya useless yan. Sa dulo, mauubos ka lang dyan. Promise. Okay? Pero ngayon, ito sa akin kasi, ito kasi, proven and tested na to yung winning strategy. Sa inyo na yan. Pwede nyo gamitin yan. Ito yung pangalawa, risk management. Pag meron kang winning strategy, may psychology ka, pero wala kang risk management, useless. Useless lahat yan. O meron kang winning strategy, meron kang risk management, pero wala kang psychology. Paano ba yung psychology? Coach, ang ganda ng strategy mo, coach. Okay, gagayahin ko. Coach, nag-risk management ako, coach, mga 2%. Sinunod kita. Okay. Tapos dito, nakita mo yung, kunwari, ito lang, just in case lang, nakita mo to kasi valid breakout naman. Nag-entry ka dyan. Tapos ito yung stop loss mo. Kaso wala kang psychology. Ang nangyari, na-psycho ka ng market. Akala mo babagsak na, mahit na yung stop loss mo. Kinlose mo. Nag-cut ka ng trades. Ang ending, wala kang psychology. Ang nangyari sa'yo, fail ka. Talo ka kasi panalo ka sana dyan. Kaso ang ending, o just in case man, mahit man yung stop loss mo, pero nag-cut ka pa rin. Useless pa rin yun. Kasi ibig sabihin, sablay ka sa psychology pa. Yun. Kaya guys, napaka-importante yung tatlo na to guys. Dapat ito lang. Ito lang yung bumubuo para sa isang trading. Yan. Dapat meron ka nito. Itong tatlo na to guys, wala nang iba. Kahit wala kang fundamentals, okay lang yun. Ako, wala akong fundamentals guys eh. Kahit may alam ako sa fundamentals, wala nang pakialam doon. Kunwari, may news, titingnan ko, bakit to lumipad? Kasi dahil sa may gera, mga ganon. Guys, wala akong pakialam doon. Ang ano lang yan ng mga psychology. Kumbaga market structure pa rin yan. Makikita mo naman yan eh. Kunwari, may gera, babagsak. Makikita mo naman yan guys sa trading plan natin. Okay. Hindi porket, kunwari, may nakita ka sa news na may gera. Sabi dito sa ibang mga broker, sabi nila lilipad. Eh wala sa plano mo. Kunwari, ito guys, ito. Ito lang ha. Example, yung hindi ko pa na TA. Ito, hindi ko pa to na TA. Ito. Kunwari, hindi ko to na TA. Sabi sa ibang broker, lilipad. Tapos sabi sa may gera, sabi naman babagsak. Eh wala yan sa plano ko. Kala nga naman magbabay ka dyan kasi porket may gera, magbabay ka kagad dyan. Walang kaplano-plano. Mali yun. Yan, magbabay ka kasi may gera eh, lilipad yan eh. Kasi sabi sa news eh, babagsak daw eh. Guys, ang news guys, ano lang to, alam nyo ba guys ito? Yan, Forex din guys ang may gawa nito. Market. Isa to sa mga way lang para malito lang or ma-FOMO ka. Yan, kung fanatic ka ng fundamentals, okay yun, wag mong tatanggalin yun.
Pero ito kasi sa akin yan. Ang basihan ko kasi dito, yung mga 35 years na sa ganitong klaseng larangan. Kumbaga mga veterano na. Forget about the news kasi market structure pa rin yan. Okay. Kasi guys sa atin, basta may plan, yun, sumasabay lang talaga yung news doon. Ito katulad nito. Ito, pakita ko sa inyo ha. Yan. Kahit may news pa dyan, ito, pakita ko lang. Tingnan nga natin to. Kung pasok to. Hindi siya pasok sa 0. Ito, pasok. Ito, yan, pasok. Guys, nakita nyo ha, pasok. 0.618 nag-touch. Okay, pasok. Tapos, tingnan natin sa 4 hour kung may order block. Ito, meron. Meron siyang order block. Ito ha, bakit siya lumipad? Tingnan natin, bakit to lumipad? Una, pasok sa confluence natin na 0.618 Fibonacci. Okay, pasok. Tapos merong order block dito. Punta tayo sa 1 hour time frame. Guys, merong valid breakout. At least 2 candles. Ito, tatlong binigay. Pagbagsak niya, at least 2 candles. Dalawa yung binigay. Okay, pasok na to. Pasok na to guys. Itong W na to, ito pasok to. Kasi yung pag-akyat niya sa one leg, tatlong candle. Tapos dito, dalawa. Tapos binigyan tayo ng solid na bullish. Ito, binigyan tayo ng solid na breakout. Ito, yan. Breakout. Itong candle na to. Tapos, ang minimum natin, at least 2 candles. Ang binigay sa atin, isa, dalawa. Bullish. Itong candle na to. Yan. Saan yung BIC natin dyan? Ito yung BIC natin. Itong candle na to. Ito, yan. I-box ko ah. O guys, biglang nag-news. O, anong news? Babagsak daw si ano, ganito, ganyan. O, ang ending, dahil pasok yan sa trading plan natin, kung nag-buy ka dyan, dahil may trading plan, wala kang pakialam sa news, yan. Panalo ka dyan. Ayan o. Panalo kang 1:2. Kung dito yung target mo, hindi lang na-hit yung ano mo. Pero kung dito, at least 1:2. Yan, 1:2, pwede ka mag-entry dyan. Pero lumipad pa rin. Okay, kasi ito kasi, ano na tawag dito? Order block na kasi to. Yan. Dito, order block din. Pero possible guys ha, possible. Possible, ma-hit talaga to. Ito, possible talaga, lumipad to. Kukuha ulit siya ng continuation pattern. Possible guys, kukunin nyo talaga to. Ito, yan. Ano lang to guys, itong pagbagsak na to, dapat lilipad na yan eh. Ito yung pagbagsak na to, ano lang yan, psychology ng market. Kumbaga, pupunta naman talaga siya dito, pero bago yan pumunta dyan, wala pa kasing pullback oh. Walang pullback. Kaya ito, para sa akin, pullback lang to. Okay, para sa akin, pullback lang yan. Pero wait, tingnan natin guys ha, para at least, ito yung live kasi. Tingnan natin, baka pumasok. Yan, galing dito, puntahan natin dito. Oh guys, ito. Oo nga no. Ito guys, pwede ko to i-ano mamaya. Ito, tagalin natin ulit. Yung example natin, pwede siyang maging setup. Ito, oh, galing dito sa baba, kunin ko to. Yan, guys, pasok sa 0.618. Okay, pasok siya. Tapos ngayon, nandito siya ngayon sa tinatawag natin na yan, mitigation block. Ano yung magiging entry natin dyan? O guys, may nakita akong ano. Kagaya ng sabi ko, ito, oh, may nakita akong ganitong pattern. Tingnan natin guys sa taas at saka sa baba kung may naiwang imbalance. Dito sa 1 hour time frame, walang imbalance. Dito walang imbalance. Okay, check. Ay, wait lang pala. Wala pala akong indicator, sorry. Kaya pala hindi ko makita yung imbalance eh. Wait lang, tanggalin ko na to guys. Pero yung RSI niya, okay. Tingnan natin. Yung RSI niya dito, pantay, ito palipad. Okay naman yung RSI. Pero ano lang to, huwag niyong laliman dito guys ha. Ano lang to, pang bonus lang to. Tanggalin ko na yan.
Close, close. Ito lang yung pinapalitan ko dito, guys. Yung color lang. Okay. Yes, imbalance po, imbalance. Ayun, ito pala, yan, ito may imbalance. Ay, hindi, tapos na to eh, nabalikan na dito eh. Dito kasi nabalikan na kagad, pero tingnan natin sa ano. Balance, ito medyo mataas na eh. Ito, yun lang. Ito wala. Ito nabalikan na. Pwede. Siguro ganito. If ever lang ititrade ko to, kunwari ititrade ko to ha, pasok kasi siya eh. Ang gagawin ko na lang, retracement kasi to. Ito kasi no, 1, 2, 3. Siguro ito na lang. Pag na-break niya na lang to, candle close. Yan, pag binigyan ako ng valid breakout dito, pag sa 15 minutes naman, medyo sablay ako minsan sa 15 minutes kasi medyo hindi ako dyan, ano, medyo may mga fake dyan. Okay naman minsan, pag no choice. Pero ngayon kasi hindi na muna. Siguro ito na lang. Pag nag-candle close sa dyan, ganito. Yan. Parang ganito. Basta valid breakout. Yan. Antayin mo na lang yung trace. Tapos, ito yung TP. GBP NCD. Yan. Pero ito kasi possible din siya mag-bounce eh. Kaya yun. Basta sa akin, ito yung magiging game plan ko just in case lang. Pero hindi ko naman to iti-trade. Kasi para sa akin guys, mas okay to guys i-trade. Ito. Ayan. Euro JPY. Mas okay siya guys. Ayan. Next target na to, ito. Ito yung target niya. Ito. Yan. Pwede dito guys, pwede dito. Pero sa akin, possible ito. Ito yung magiging target nyo. Yan. Okay. Ang tagal niya i-touch eh. Ito guys, so possible guys, i-touch pa to. Mas okay na pumunta siya dito para dire-diretso na yung paglipad. So, ganun yun. Okay. Kaya guys, pwede nyo pasukan ng entry 1 kung gusto nyo. Kasi 5 yung confluence ko dito. Yan, yun. Sa akin okay siya. Bullish talaga sa akin to. Ito naman. Okay, okay na rin. Ito yung GBP CAD. Yan, napag-iwanan ako na ito eh. Kaya okay lang. Wala kasi masyadong confirmation eh. Pasok kasi to guys. Pasok kasi to sa ano natin. Sa TA natin. Ito, 0618. Pasok. Tapos merong ditong ano, order block. Ang kulang lang dito kasi yung confirmation sana. Pero alam ko baka ito yung confirmation eh. Pero hindi kasi masyadong clear. Kaya hindi ko siya in-entryan. Pero possible lumipad yan hanggang dito guys. Dito yan oh. Ayan oh. One. Yan. Hanggang dito guys. Hanggang dito. Possible yan. Lumipad yan. Kaya kung ano, nakasabay ka dito sa ano, nakatrade ka, pwede ka mag-hold dyan. Or pwede dito lang, kahit malagpasan lang to. Pwede, malapit na oh. Ito naman, nag-bounce na. Anong nangyari kay gold? Kay gold naman, yan, wala. Wala pa rin akong setup dyan.
Nagpapahinga muna si gold. Pero guys, pag nagka-set up tayo dito, babagsak naman yan na malupit. Ito possible baka lumipad pa eh. Okay, so ito yung TA natin last time oh. Yung GBP AUD. Yan. Tapos pagdating dyan, lumipad. Kaso ang nangyari, tingnan nyo guys, walang W. Walang confirmation na maayos. Pero lumipad pa rin. Oo, retracement. Ito rin, malupit din to eh. Ito guys oh. Tingnan nyo guys yung strategy natin ha. 0.6